Welcome po muli sa ating pong series. Dalawang topic na lang matatapos na natin itong Be Strong in Grace na series. So tayo ay nasa ikalawang sulat ni Pablo para kay Timothy. And this time, part 65, grabe no? From part 1, somewhere in February, at tatapos tayo ngayon ng part 65. And we also completed yung ating sub-series. No? So this time, pag-uusapan natin yung Bring the Scrolls, yung nasa taas. Yun yung itsura ng scrolls. And bring the parchment, yung nasa baba. Ano ba yung scroll ng parchment? Yan po ay gawa. Process po ito sa skin animals. Nung panahon po nila Pablo, dito po sinusulat yung mga dinidictate kay Lucas. Kaya nabuo po yung Biblia. Nakukuha niyo po. Ito yun. Tinagubili nito ni Pablo na dalahin ito. Okay. So last week, pinag-usapan natin yung tinatawag nating may reward. And the reward is righteousness. Natatandaan niyo po. Kaya sabi ni Pablo, nung tayo ay nag-uusap last week, sa lahat ng nangyari, I really endured yung nakaraan. Yung lahat ng suffering, lahat ng shipwreck, lahat ng sakit, karamdaman, natuklaw siya ng ahas that time, halos ilang beses na siyang mamatay, para lang ibahagi ang salita ng Panginoon. Pumupunta siya from one place to another, to an island, para po i-share yung gospel. Sabi niya, all of those things until now, itong present, ay ini-endure ko ito. Parang nangyayari, and I keep on doing it. I love to do it for the Lord, sabi ni Pablo. Kaya sinabi niya doon sa verse 7 last week, pinag-usapan natin, that nung mga nakaraan, hindi siya huminto. Pinahihinto na siya ng mga kapatiran, sinasabing, huwag kang pumunta dyan, mamamatay ka, but he kept continue on doing it, dahil he is faithful sa Panginoon. So in the past, naging faithful siya. At ang maganda rito, sabi niya, looking forward in the future that God will give me yung crown ng righteousness sa pagharap ko sa Kanya. Ang ganda, no? Ewan ko kung i-imagine ninyo, di ba ako magpakahirap, at kahit noon parang ayoko na, tutuloy pa rin ako. Kasi bakit? Pagharap sa Panginoon, ang sabi sa Biblia, sa Hebreo, itinakda sa taong mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. God will judge you kung ano yung ginawa mo sa lupa. Tanungin natin yung sarili natin, ano kaya yung ginawa ko sa lupa ngayon? Sige, tanungin mo yung sarili mo. O wala kang ginagawa? Marami, di ba? Mayroon kang ginagawa para sa Panginoon, may ginagawa ka para sa pamilya mo, sa kinabukasan, meron kang ginagawa para sa magulang, at meron kang ginagawa na kung saan, alam mong, meron siyang reward sa mga tatay dito. Ako lang ang tatay. Yung mga anak niyo, may nakatapos na, ongoing. Meron na akong dalawang anak, tatlo yung anak ko, yung dalawa ay nakatapos na. Accountant yung isa. Alam mo, pag nakagraduate yung anak mo, ito yung reward mo. Ano yung reward? Nakatapos sila. Nakukuha niyo po. So, kahit anong hirap natin dito, we continue what we are doing, we are faithful tayo sa trabaho natin dahil yung reward, sila naman din ay yung tutulong sa atin balang araw. Nakukuha niyo po. Yung cycle. So, sa Biblia, yun din na sinabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, kahit na parang ako'y upos na, parang ako ay parang gapatak na lang, parang sinagad talaga yung aking buhay, pero handa akong parang ipatak ito katulad ng alak para sa Panginoon. I will endure it. Sabi niya gano'n. Lahat ng paghihirap, lahat ng mga discouragement, lahat ng ito ay nangyari kay Pablo. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng nangyari, naging encouragement si Pablo, hindi lamang kay Timothy, kundi sa lahat ng kapatiran sa Ephesus, sa lahat ng mga tao sa Biblia na nakasama ni Pablo, at tayo man din ngayon. Tama? I don't know about you, but pag nababasa ko yung buhay ni Pablo, nai-encourage talaga ako. Wala pa ako sa kalingkingan eh. Di ba? Wala pa tayo sa kalingkingan. And yet, he continue doing it. Kaya naman, sabi doon ni Pablo, lakasan mo ang loob mo, ipagpatuloy mo. Kasi darating ang panahon that these people will look at you and you should set a good example. Nakukuha niyo po. Every one of us, sandali lang tayo dito sa bansang ito. Why not mag-iwan tayo ng godly legacy? O bakit hindi natin, pag nakikita si Brother Marvin, bukod sa malakas kumain, sasabihin nila,
Nagpatuloy yan, nag-share ng gospel. Nakukuha niyo po. Tayo kaya, pag tinanong, Kuya Lionel, suplado yun. Hindi, mabait po si Kuya Lionel. Kunya, example lang. Nakukuha niyo po. Ano kaya yung sasabihin ng tao kapag narinig tayo at pag binanggit yung pangalan, anong godly legacy yung iiwan? Meron ba? Amen. Amen. Kaya ang sabi doon, dahil si Pablo ay nasa misyon, pinag-usapan natin last time, di ba? Yung darating siya doon sa panahon na kung saan yung your departure will come. Darating yung time na kung saan, katulad ni Pablo, na-complete niya yung mission bilang, kunyari isang sundalo, tapos niya yung mission, bibit-bitin niya yung bag niya, uuwi na siya. Tayong lahat, pag natapos yung mission natin sa lupa, lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Our departure will come. At pag bit-bit na natin yung bag at pagharap natin sa Diyos, parang sundalo, magsasaludo kang ganon. At pagharap mo sa Panginoon, ano kaya ang sasabihin ng Lord sa iyo? It's good to hear na sasabihin ng Panginoon, alika rito anak. O yung pangalan mo babanggitin niya, my good and faithful servant. Gusto niyo yung ganon? Type niyo. Then be faithful to the Lord. Amen. Kaya nang pag-usapan natin last week, ang sabi doon, sabi ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Nagpatuloy siya. Kaya ang sinabi ni Pablo, kaya naman, in the future, sabi niya ganon, in the future, is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, ang sabi ni Pablo. Hindi lang ako. Sa lahat, to all who have loved His appearing. At the end of the day, sa huling buhay po, sa huling hininga natin, last minute of our lives, kung tayong lahat ay naglolong sa pagbabalik ng Panginoon, nawa po, tayong lahat ay patuloy na magkaroon ng tinatawag na, Lord, here I am. I'm ready to receive it. Pero ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan at saan at kung paano. Katulad ni Pablo, ang sabi niya, nanatili siyang tapat, lumaban siya, tumakbo siya, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya naman tandaan natin mga kapatid, tayong lahat sa pagharap natin sa Panginoon, lagi nating isipin, the Lord will crown, will lay on my head yung crown. And this time, ang sabi ni Pablo, yung crown, and which is yung righteousness. Mga kapatid, sa buhay nating ito, lagi natin sinasabi, no? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit. Tama? Tayo ay gumagawa ng mabuti kasi tayo ay ligtas na. Therefore, heaven is not your reward. Huwag kang gumawa para mapunta sa langit. Ibig sabihin, huwag kang gumawa ng mabuti. Minsan, maliligtas ka lamang dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi ka gagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. At ang pananaw mo sa langit, yung langit ay hindi ito yung reward mo, kundi yung langit ay ito ang iyong o yung ating tahanan. Gusto niyo po? Sa langit naman kasi sinabi doon sa Revelation, wala nang iyakan, walang inggitan, walang samaan ng loob, wala nang marites doon. Nakukuha niyo po. Are you all excited? Yes. Mga kapatid, sa totoo lang po, kung ang pinag-uusapan natin sa mabuting balita ay totoo, at ang sinasabi sa Biblia ay totoo, at hindi ka dito naniwala, ang laki ng mawawala sa iyo. Pero kung hindi ka maniniwala, at hindi naman kunyari hindi totoo yung sinasabi sa Biblia, edi wala rin namang mawawala. Nakukuha niyo po. Darating sa buhay natin yung pagkakataon na kung saan you need to know kung saan ka dapat tumayo. If heaven is not my reward, then heaven is my home. And we talk about last week, at pag-uusapan natin ito, bring the scrolls and the parchment. Ang sabi doon, may we ask everyone to stand and let us read the word of the Lord. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. 2 Timothy 4, 9-15. Basahin po natin. Do your best to come to me quickly. For Demas, because he loved this world,
has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. I sent Tychicus to Ephesus. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scroll, especially the parchments. Alexander, the metal worker, did me a great deal of harm. The Lord will repay for whom what he has done. You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our message. Tayo pong lahat ay mga kapuna. Have you noticed yung mga pangalan na nabanggit? Nakukuha niyo ba? Napansin niyo yung mga pangalan, si Demas, si Tychicus, si Alexander, si John Mark, si Paul, si Alexander, okay? Lahat ang ito, pag-usapan natin siya mamaya. But this time, sino ba talaga si Apostol Pablo? Sino ba si Pablo? Paano siya na-convert? Dumating yung time sa panahon nung, kung babasahin niyo yung Acts, dito makikita natin, si Saul before, si Saul, ang pangalan niya before ay Saul, ay siya yung nag-witness at nagbigay ng approval para patayin si Stephen. He approved it. At ito yung panahon na kung saan ay na-train kasi siya ng mga Parisiyo na patayin lahat ng Christian. Kaya kapag ikaw ay Christian before, delikado ka. Pag nakita ka ni Pablo, take back ka. Either babatuhin ka, alam ko anong gagawain sa'yo. Meanwhile, na-realize ni Pablo na parang dumadami yata sila. So humingi siya ng approval sa pinakamataas na hukuman na usigin kahit saan sila magpunta, pupuntahan ko sila. Kaya naman dumating yung pagkakataon na ito ay naging parang stage ni Pablo. Parang lalong sumikat yung kanyang pangalan. Si Saul lalong sumikat dahil gusto niyang patayin yung mga nagsishare ng gospel. And then dumating yung time nung siya ay dumating sa pagkakataong nakakilala sa Panginoon, yung pangalan niyang Saul ay pinalitan ng Griego na pangalan at ang pangalan yun ay Paul. Ito yung Greek name niya, si Paul. Okay? Yung kwento natin sa Acts 9, chapter 9, verse 1 to 19. Ito yung daan papuntang Damascus na kung saan ipinakita dito na while persecuting all the Christians that time, si Pablo man din ay nagpunta sa Damascus dahil may nabalitaan siyang maraming Christian doon. Sa pagpunta niya, ito yung time na kung saan ay nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus. Okay, and that time also siya ay nabulag dahil may nag-strike down from heaven na sobrang liwanag, nabulag siya, nalaglag siya doon sa kanyang kabayo. And then dumating si Ananias. Naalala niyo si Ananias, yung kwento natin last week? Ayaw niyang ipag-pray kasi pag nakita siya ni Pablo, papatayin siya. But he did it. He followed God. He obeyed the Lord. Kaya naman, when he prayed for Saul or Paul, na-restore yung kanyang sight. Okay? So, samantala, habang si Pablo ay nagsisikap na maipapatay yung lahat ng alagad ng Panginoon, siya ay lumapit doon sa pinakapinuno ng Hudyo. At sinabi niya, bigyan mo ako ng sulat, pupunta ako ng Damasco para patayin o dakipin mga palalaki, mga pababae, pag ito ay member ng The Way. Ang tawag sa mga Christian nung araw ay hindi Christian, The Way, ang daan, yun ang tawag sa kanila. Acts chapter 9, basahin niyo po. And then, yung lahat ng kaanib ng The Way ng Panginoon, sabi doon, ay atin pong uusigin habang siya ay naglalakbay. Okay? Si Saulo, that time, si Saulo pa siya, papuntang Damasco. Nung malapit na siya doon sa Damasco, merong biglang kumislap sa paligid. Biglang nagliwanag, nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ang nangyari sa sobrang liwanag, napaganon siya, nabitawan niya yung kabayo, lalaglag siya. At nung siya ay nalaglag, nakarinig siya ng isang tinig at nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ang sabi ni Saulo that time, sino kayo Panginoon? Ang tanong niya. Sabi doon sa ng tinig, ako ay si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya, tumayo ka, pumasok ka sa lungsod, at doon isasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Natigilan yung lahat ng kasama ni ni Saulo. Kasi nung marinig nila yung tinig, wala naman silang nakikitang nagsasalita.
Pero meron silang tinig na naririnig. Kaya nangyari, tumayo si Saulo, nang dumilat, hindi na siya makakita. Nasilaw. Okay? Kaya inakay siya ng mga kasama niya na pumunta ng Damasco. Hindi siya nakakita ng 3 araw at 3 araw din siyang hindi kumain at hindi rin siya uminom. Grabe, no? Bulag ka na at latang-lata siya. And then, sa Damasco, eto na si Ananias. Inutusan siya ng Panginoon sa isang panaginip. Ananias, sabi niya, ano po yun, Panginoon? Sabi niya, inuutusan siya ng Panginoon na pumunta ka sa kalyang tinatawag na Tuwid. Okay? Sa bahay ni Judas. Hindi ito yung Judas Iscariote. Okay? Maraming Judas na name lang noon. At ipagtanong mo yung isang lalaking taga-Tarso. Ipagtanong mo si Saulo. Alam mo pa ang Panginoon pag nagbigay po ng utos sa atin, may pangalan, may lugar. Anong ibig sabihin nun? Precise. Tama. Hindi ito yung nanghuhula ka. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa bahay ni Judas, ipagtanong mo isang lalaki, pangalan niya ay taga-Tarso, at siya ay si Saulo. This time, ang sabi ng Panginoon sa kanya, nagpe-pray siya ngayon. Sa isang pangitain, sa ibang manuskrito, sabi doon, pumasok ka sa kinaroroonan niya at patungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. Anong sagot ni Ananias? Lord, marami nang napapabalitang lahat ng makikita no ito'y pinapatay niya. Okay? Sa sama ng taong ito, ay makakatakutan mo nga pati yung kanyang anino. Kaya sabi doon, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa isang mga hinirang sa Jerusalem, nabalitaan kasi nila yung nangyari kay Stephen. At naparito siya sa Damasco, taglay yung kapangyarihan o yung sulat from Juda, sabi doon, galing sa mga pinunong pari ng mga Hudyo, dakipin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Lord naman, papatayin ako nito. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Yung pong hintil ay tayo. Okay? Yung mga taga-Israel ay yung sa bandang Israel. Ang tawag sa hindi Israelites, Gentiles. Nakuha niyo po. Okay. At sabi doon, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Ang ginawa ni Ananias, pumunta siya sa bahay ni Judas, hinanap niya si Saulo na taga-Tarso. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoon na nagpakita sa iyo ng daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muling makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Mapansin niyo, sa lahat ng taong merong malapit na relasyon sa Panginoon, pag sinabi sa iyo ng Panginoon, ito lang yung gagawin mo, ito lang yung gagawain mo. Ganun yung ginawa ni Ananias. Punta ka doon, hanapin mo siya, ipag-pray mo. Nakukuha niyo po. Kaya naman, nasabi doon, noon din ay nung ipinatong na yung kamay, pinag-pray, noon din ay nalaglag ang tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo si Saulo, nagpabautismo, kumain siya, at nagbalik ang kanyang lakas. And from that time, si Saulo noon ay kasama na yung kanyang mga alagad na nag-share ng gospel sa Damasco. Nakukuha niyo yung kwento. Sa tingin niyo, sino yung natuwa sa nangyari? Na na-convert si Saulo from persecutor, ngayon ay nagdadala ng salita ng Diyos para ipahayag sa iba. Sa tingin niyo, sino yung natuwa? Siyempre si Jesus. Tama. Nagpakita siya, sumunod si Pablo, nakinig. Kaya ang sinabi doon, dahil sa tuwa ng Panginoon, sinabi doon sa Revelations 22, Look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Mga kapatid, nakikita po ng Panginoong Jesus yung lahat ng ginagawa nyo para sa Kanya. Yung lahat ng katapatang meron ka. Yung lahat ng paggising mo sa umaga, wala kang ibang hiniling kundi, Lord, I invite you into my life.
Ito yung kada umaga na sinasabi natin, Lord, here I am, send me. So lahat, ano man yung isipin nyo na ginawa nyo sa Panginoon, nakikita ito ng Diyos. Yung lahat ng pagbibigay natin ng oras, lahat ng pagpapahalaga natin, ang lahat ng ito ay nakikita niya. And if you and I are faithful to the Lord, time will come. Ano sabi doon? Look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. At nakikita din po ng Panginoon ang lahat ng ating pagbabaliwala. Yung lahat ng ating paghahalukip-kip. Yung lahat ng ating pagtalikod sa kanyang utos. Nakikita niya yun. Dahil siya ay sovereign God. Katulad ni Pablo, from persecutor na naging follower ni Christ. At ang sinabi dyan sa mga verses kanina, He endured the past, faithful to the present, and looking forward for that reward. Tayo, at the end of our life, ano yung inahantay natin? Bukod sa end of service, pagharap mo sa Panginoon. Kung sinasabi sa Biblia that God will judge us according to what we have done. Ano yung ginagawa natin para sa Panginoon? Pero, lahat ng ito ay nakikita ng ating Panginoon. At kung nakikita ito ng Panginoon, mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin. Jesus is coming soon and He bring the reward. Kaya sabi ni Pablo, Timothy, I hope this will motivate you. I hope this will encourage you. At the same time, tayo rin po naman, nawa ay tayo ay ma-encourage at ma-motivate. If I will do it for the Lord, then do your best. Amen? Parang pagka yung do your best, ayaw niyo nang makinig. Okay, ang katotohanan nito, kung sinasabi ni Pablo, doon sa pinag-aralan natin last week, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Huwag po natin kalimutan na yung ginagawa ni Pablo noon ay halos ginagawa rin natin. Magkaiba lang ng sitwasyon, pero ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung ginagawa ni Pablo? Isa lang naman yung takbuhan natin eh. Ang ating goal is to share the gospel. Tama? That is our mission. At kung tayo man ay darating na kung saan ay maraming pag-uusig, katulad din naman ni Pablo, siya ay inusig din naman. Tayo rin naman ay ganun din. Tama po? Minsan nga, sa totoo lang, ang pinakamahirap na persecution na inaabot ng isang tao, yung mahal niya sa buhay at sasabihin, pasimba-simba ka pa, hindi ka man nagbago. Tuturo ka ng salita ng Panginoon, ganyan ka pa rin. Persecution yun. Ano pa? Pre, baka naman sumobra ka na sa langit. Nakukuha niyo po. And maybe some of us will think, ayoko na kaya. Magtutuloy ba ako? Si Pablo, higit pa dun po yung naranasan. Pero sabi niya, lumaban siya, fought the good fight, he finished the course, and he kept the faith. Ang nakakalungkot po nito, alam natin that soon Christ will come and we have the reward. Ang nakakalungkot, marami sa atin ang ayaw ng lumaban. Ayaw ng tumakbo. Ayaw ng alam niya ng mali, ginagawa pa. Alam niyang tama, ayaw niya namang gawin. Marami sa atin yung merong karera sa harap, ayaw na natin tumakbo. Nakakita na ba kayo ng tumatakbo doon sa Olympics? Di ba? Pass the baton. Pagbigay sa iyo ng baton, pang-apat na tao ka, ang bibilis ng kasama mo, pagdating mo, sabi mo, ayoko na, nagka-tantrums ka, huminto. Tapos kaya yung karera, hindi. Marami sa atin ganun eh. Na-persecute lang. Eh ano kung namura ka? Napagsabihan lang. Nakaranas ng konting problema.
Nagtampo kay Lord, Lord, ang sabi ko, panalunin mo ako sa loto. Ay, hindi naman kanala. Eh, hindi naman kasi siguro lang Panginoon at hindi siya konsentidor. Hanap ka ng hanap ng God's best. Anak, sabi niya, tumigil ka, Juan. Hindi kayo bagay ni Pedro. Hindi pwede yung ganun. Nakukuha niyo po. Marami sa atin yung huminto na doon sa karera. At marami sa atin ang bumitaw na at sinasabi parang ayoko na. Alam mo yung katwiran na lagi natin sinasabi, bahala na si God. Na? Bahala na si Jesus. Kaliwali. So sa lahat ng ito, sa tingin nyo, do you think Jesus will give you the crown for that kind of attitude? Only God knows, right? Only God knows. Tingnan natin yung sinabi doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Samahan niyo po akong basa. In the presence of God and of Christ Jesus, ano raw? Who will judge the living and the dead. And in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Who will judge the living and the dead? Anong sabi rito? Sino raw? Si Jesus. Jesus Christ will judge the living and the dead. Eh, sino yung sinasabing living dito? Sino yung sinasabing dead? Tingnan natin. Tandaan natin to. Binanggit ko na to before. Keep that in mind. Jesus does not make bad people good. Hindi nagpunta rito si Jesus para bumuti ka. But Jesus makes dead people alive. We are talking about yung spiritual life natin. Nakukuha niyo po. Lahat tayo, sabi doon, the dead will stand before the great white throne judgment, and the living will stand before the judgment seat of Christ. Therefore, sino yung dead and sino yung living? Ang sabi doon, yung judgment seat of Christ at yung great white throne. Ano ba ito? Sabi doon, Jesus will judge, tama? The dead and the living. Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Lagi natin sinasabi ito, diba? That Jesus does not make bad people good, but He makes dead people alive. Parang sinasabi natin dito, yung pong mga living na binabanggit sa Biblia, those who have been born again of the Spirit. Yung lahat ng tumanggap sa mabuting balita sa inaalok na kaligtasan ni Jesus. Ang tawag doon ay living. Are we all belong to living? Amen. Sabi doon, yung lahat ng living will stand before the judgment seat of Christ. Tandaan natin iyon. Lagi natin unawain. At yung tinatawag nating, sabi doon, wala raw pong haharap sa judgment seat of Christ pag ikaw ay humarap na sa Panginoon, walang haharap sa Panginoon na biglang pupunta ka ng impyerno. Nakukuha niyo ba? Pag harap mo sa Panginoon, since you are living, you will judge accordingly. Pero hindi pwedeng pagharap mo sa Panginoon, hindi, ikaw sa impyerno ka na. Hindi ganoon. Hindi yung mini-mini mo. You are certain that pagharap mo sa Panginoon, doon sa tinatawag na judgment seat of Christ, you are living through the Spirit. Ang sabi doon, sabi nga, because yung lahat ng mga patay, yung dead, okay? Sa mga taong nagtiwala sa Panginoon, people who are dead, sa harap ng Diyos, we are all dead, and when we accepted Christ as our Lord and Savior, tayo man ay nabuhay ng muli. Tama? 2 Corinthians 5:17. Then, ang tawag sa atin ay living. Saan tayo haharap? Judgment seat of Christ. E ano naman yung great white throne of judgment? Ang sabi doon, yung pong white throne of judgment is all about the people who did not receive the gospel. The good news. Ito yung mga tao na kung saan
lahat sila ay paparusahan. At pagharap mo sa Panginoon, doon na sa kanilang tawag na Great White Throne. And if you are not belong to Christ, you did not accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and if you are not belong to the family of Christ, then ikaw ngayon ay haharap doon sa Great White Throne of Judgment. So dalawa, Judgment Seat of Christ, sino ang haharap? Sabihin nyo, living. Ayan, para kunyari nakikinig. Again, sino ang haharap sa Judgment Seat of Christ? Yes. At sino ang haharap sa Great White Throne? Spiritually dead. Dead people. Nakukuha niyo po? Okay, we are not talking about here yung physical. Marami lang na mukhang bangkay pag nakita mo. Pero we are talking about spiritual dead and spiritually alive. Okay. So, sabi doon, lagi natin tandaan, if you are alive in Christ today, then dapat tayong maging aware that someday we will face Christ doon sa judgment seat of Christ. Para hindi tayo malito, ito yon. The Great White Throne is all about people who don't believe kay Christ. Ito yon. Haharap sila sa punishment. And yung judgment seat of Christ is all about people who are living, who fought a good fight, who kept the faith, who continue the race. Pagharap nila sa Panginoon, ang tawag doon, you will receive your reward. Nakukuha niyo na po yung pagkakaiba. Yun ang sinasabi na Pablo doon sa verse 8. In the future, God will crown me yung crown of righteousness. Okay. Kaya sinasabi doon, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, all of us will face Jesus Christ in the judgment seat of Christ. At kung lahat ng ito ay pag-uusapan yung reward, depende po ito sa iyong katapatan sa Panginoon. Depende ito sa katapatan natin sa Panginoon. Pero kung tayo ay hindi naging tapat sa Kanya, therefore, yung reward na para sa iyo ay mawawala. Nakukuha niyo po? In response sa katotohanan ito, tandaan natin, let us make up our minds to be faithful. Amen. Tayo po ay manatiling tapat. Here are some of the names na pinag-usapan natin kanina. Natatandaan nyo? Basahin ng ating pangalan, si Timothy, Crescens, Titus, Luke, Tychicus, Carpus, and Alexander. All of those men appears to be believers. Christian sila before. And all of those men appears to be alive, totoong tao, real person. And all of them will appear in the judgment seat of Christ. Sabi nga doon, syempre, magkakaiba nga lang tayo ng reward, depende sa ating faithfulness. Andiyan pa po kayo? Tandaan natin that si Pablo, nung sinulat niya po itong 2 Timothy, bago siya mamatay, alam niya na rin kung ano yung reward na kanyang tatanggapin. Okay? Sino si Timothy? Si Timothy, alam natin, siya ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Diba? Lagi niya sinasabi, Timothy, my son in faith. Okay? At ang sabi doon, si Timothy ay kakilala niya yung kakilala ni Pablo si Lola, di ba? At yung nanay ni Timothy. At the same time, si Timothy, he really take risk to visit Paul. Ang sabi doon sa Biblia. Sabi doon, sa next slide, Timothy, do your best to come to me quickly. He is longing for companionship. Sa lahat ng pangalang nabanggit, mga kapatid, katulad nito. If we will continue with the Lord, most of the time, kapag matagal ka ng Christian, okay, yung kaibigan mo parang kumukonte, no? Kumukonte. Kaya naman, dito natin kailangan yung mga bago para yung ating network ay lumaki. Paano ibig sabihin nun?
Dahil darating ang pagkakataon, as you continue in the Lord, people will abandon you. Marami tayong kasama sa simbahan. May umalis na, may nagbabalak umalis, at may nagbabalak ng wag nang bumalik. Nakukuha niyo po. Nangyari ito kay Pablo. At nangyayari, hindi lang sa simbahan ito, sa marami pang simbahan. Sabi niya, si Timothy, sabi niya, alika dito, sumama ka sa akin. Pangalawang tao, sino raw? Si Demas. Si Demas, he really abandoned what he believed. At ang sinabi lang sa Biblia, Demas loved the world more than he loved Jesus. Malamang si Demas ay nakaranas siya ng persecution. Kasi kasama siya ni Pablo before. Okay? At malamang si Demas, nung kasama niya si Pablo, napagod ito malamang dahil kasama niya si Pablo kahit doon sa kulungan, okay, magkakasama sila doon sa first missionary, parang nakakapagod naman itong kasama. Lagi na lang pinapersecute. Umayaw siya. Instead, inabandon niya yung kanyang pananampalataya and he decided to go back sa Thessalonica. O doon saan siya belong before. Basahin natin doon. For Demas, sabi doon, because he loved this world, he deserted me and has gone to, saan daw? Thessalonica. Si Demas. Kung tatandaan natin si Demas, ito yung tao na kung saan ay dati siyang nagpapaawit malamang, dating kasama ni Pablo na humahayo. Ito yung mga panahon ang sipag-sipag sa Panginoon before, pero dumating yung time na kung saan na parang nagsawa, umayaw. Parang mas masarap hindi magsimba. Manonood na lang ako sa online. Parehas lang din naman. Sa totoo lang, hindi ko kayang ipagpalit yung physical na ganito kaysa sa online. Dahil tayo ay buhay na nilalang at kailangan natin yung ganitong pagtitipon. Okay? At dumating din yung pagkakataon na kung saan lagi natin sinasabi, parehas lang din naman yan, susunod din naman ako sa Panginoon, sige lang, okay lang. Ito yung mga tao na kung saan katulad ni Demas, na parang saka na lang uli ako susunod sa Panginoon. Pero this time, mas komportable akong bumalik sa dati kong buhay. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Matagal na kayong Christian, and then nag-BSDU kayo. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Nakaranas na ng ganon? Ingat, kasi baka hindi ka na makabalik. So, ganon yung nangyari kay Demas. Alongside with Paul, pero dumating yung time na kung saan talalikuran niya rin yung kanyang pananampalataya. Si Crescens at saka si Titus, ang alam lang natin, sabi doon, Crescens, Titus, they gone to some places. They run away. Malamang, ang sabi doon, because si Crescens at si Titus ay merong obligasyon sa simbahan. Meron silang obligasyon. And they decided to, ayoko na, bala na kayo dyan. Sa inyo na lang yung tsinelas ko. Nga kailan kung bakit sila umayaw. Why they ran away. Pero ang sabi lang sa Biblia, si Crescens at si Titus ay nag-run away, lumayas. Kaya mga kapatid, kahit kilala ako kahit sa simbahan, ang lagi ko sinasabi, okay lang na umalis ka sa simbahan kung hindi mo kami feel. Huwag ka lang bibitaw sa Panginoon. Dahil hindi po ako nagpaparami ng member, ang Diyos. At kung ayaw mo sa ganitong kaunting tao, okay lang. Ang panalangin ko lang at ang paalala ko, patuloy. If you are planning to move, run away, okay lang po. Basta tuloy mo lang kung ano yung mission mo sa Panginoon. Dahil kung hindi, ako po ang unang-unang taong malulungkot pag hindi ka nagpatuloy. Kasi ganun ko po kayo kamahal. Nakukuha niyo po. Okay, tuloy natin. Sabi doon, sa Crescens has gone to the Galatia at si Titus naman ay nagpunta sa Dalmatia. Sino yung susunod na pangalan? Si Lucas ay isang doktor. He is a physician. Okay? Kasama niya si Pablo na naglakbay. He traveled with Paul. Si Lucas ay siya po yung author ng Book of Luke and Book of Acts. Siya yung may pinakamahabang nasulat na libro kasi hanggang chapter 28 yon.
Okay? Kasama rin bali si Luke, na kung saan na umalis kasama si Pablo. At naiwan si Luke sa tabi ni Pablo kahit siya ay nakakulong. Nakakuha niyo po. While Paul is writing Timothy, Luke is the one na nagsusulat. He jotted down. Okay? Ang sabi doon, only Luke is with me. Only Luke is with me. Ito yung nakakatawa. Si Lucas po ay hindi Hudyo. Hindi siya Hudyo. Si Lucas ay parang tayo. Sa Biblia, ang tawag doon ay Gentile. Most of us, kahit hindi ka Hudyo, sabi doon, nakaka-encourage dahil si Lucas ay isang hintil, but he continue the faith. He continue to follow Jesus. He stay in prison with Paul. Ngayon ang tanong, pagharap niya sa Panginoon, saan siya haharap? Judgment seat of Christ o white throne of judgment? Sa tingin niyo, ano yung crown na marireceive niya? And if you want to learn more about yung crown, yung 5 crowns na binanggit sa Biblia, come by January, join with us in one of the Tuesday, I will discuss yung 5 crowns na sinasabi sa Biblia. Nakukuha niyo ba? Okay, I hope magustuhan nyo. Let's talk about John Mark. Sino ba si John Mark? Sabi doon, get Mark o si John Mark and bring him with you because he is helpful in my ministry. Sino si John Mark? Siya po yung sumulat ng Gospel of Mark. Diba? Sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Okay, siya yung sumulat ng Mark. Si John Mark ay kasama ni Pablo sa kanyang unang missionary. They travel together, they eat together, they share the gospel together. At sinasabi dito, dumating doon sa panahon na kung saan nadapa si Mark. Even though he wrote the Bible, he wrote the book of Mark, dumating siya doon sa time na nadapa po siya. Natisod. Parang tayo, pag nakikita natin yung kinaiinisan nating member, ayaw mo nang mag-join, lilipat ka na lang. Nangyari rin yung kay Mark. Ang kagandahan lang kay Mark, nadapa, pero bumangon siya muli. Nakukuha niyo po? Parang galit kayo sa akin, ha? At marami sa atin, dumating yung time na kung saan ang init-init mo na sa Panginoon, lahat ng ministry inatinan mo, lahat ng Bible study ginawa mo, halos para kang bombero na papatay ng sunog, dahil sa iyong init sa Panginoon, halos sa simbahan ka na natutulog, at maraming nai-encourage sa iyo. Di ba ang ganda nun? Walang masama doon. Pero eto na, kung ikaw man ay katulad ni Mark na nadapa, huwag ka namang manatiling nakadapa. Bangon. Nakuha niyo po, marami sa atin, nung sumunod sa Panginoon, umayos yung buhay. Tama mali? Umayos ang pag-iisip, umayos ang relasyon sa asawa, umayos ang kanilang finances, umayos yung promotion. Sabihin niyo na lahat. Bakit? Because they followed Jesus at ngayon pa lamang, yung reward mo sa heaven ay natatanggap mo na. Ano yun? Protection, safety, provision ni Lord. Tingnan mo po yung mga taong tumalikod sa Panginoon. Bumalik sa dating ugali. Mabalay sa asawa, nagkawindang-windang, nabaon sa utang, dumami yung kaaway. Tama mali. Nakikita nyo ito malamang. Kaya parang katulad ni Mark, nadapa siya, nanlamig siya, para siyang natutulog na sa pansitan. Anong nangyari? He got up, bumangon, lumaban, nag-join muli, at dahil dito, sabi doon, si Jesus man din ay naghihintay sa kanya para ipatong yung corona na nakalaan para kay Mark. Kung ikaw ay dapa ngayon, lubog ka sa kasalanan, bangon, hingi ng tawad. Jesus is waiting for you. Tychicus. Si Tychicus, ang makikita lang natin, sabi doon, sent Tychicus to Ephesus, sa karatig lugar. Ipadala niyo sa Ephesus kasi makakatulong siya sa ministry. Ano sabi doon? Sent Tychicus to Ephesus.
Minsan tayo rin, laki kong binabanggit, punta ka dun sa bahay ng ka-flatmate mo. Katukin mo yung nasa taas ng kama mo. Katukin mo yung nasa tabi ng kwarto mo. Sila man din ay invite mo. Marang tayo. Hindi mo na kailangan magpunta ng Kubar o hindi mo na kailangan magpunta ng Turkey for a mission. Dahil ang mission mo po talaga sa buhay, yung kasama mo sa kwarto, yung kasama mo sa flat, yung abot ng iyong impluensya. Share Christ. Katulad dito kay Kikos. Nakukuha niyo po. Sino si Carpus? Yan, malapit tayo matapos. Sino si Carpus? Lahat tayo makaka-relate sa buhay ni Carpus. Basahin natin. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchment. Ang gaang ng trabaho ni Carpus. Ano daw? Nagtago lang siya ng cloak, yung jacket. Ang sabi ni Pablo, malamig na, yung settings kasi nito, malamig na ron, winter is coming. Kailangan nyo na ng jacket na makapal. Sabi niya, ayun, iniwan ko pala kay Carpus. Naalala ni Pablo. Puntahan niyo siya, iniwan ko rin sa kanya yung scroll at yung parchment na pinatago ko sa kanya. Marami sa atin, pagdating sa ministry, ang liit ng ministry ko, tagahugas lang ako ng pinggan. Taga-ayos lang ako ng upuan. Nung nag-start po ako sa ministry, 1985, for the past 5 years, janitor po ako sa church. Hindi ako nahiya. I continue. Marami sa atin, pagka hindi na maganda yung ministry, ayaw na, no? Hindi, gusto ko yung nakatayo sa harap, gusto ko yung pumapalakpak, gusto ko yung nagigitara, gusto ko yung nagpapaawit. Hindi nga maganda boses mo. Huwag ka muna magpaawit, sa ibang ministry ka malamang. Nakukuha niyo po. Gusto mong mag-drum, hindi ka nga marunong pumalo. May ministry ka kung ano yung ginagawa mo ngayon. Isipin nyo, ano yung ginagawa nyo ngayon? Taga-tabi ka lang ba ng bigas? Taga-salok ka lang ba ng inumin? Taga-order ka lang ba ng pagkain sa kung saan? Isipin nyo, saan kayo belong sa ministry ngayon? Anong ministry na meron kayo? Lahat ng ginagawa sa natin, anything na binigay o tagubilin sa atin ng Panginoon, do it for the Lord. Alam mo yung ginawa ni Carpus? He hold on to it. Ano yun? Tinago niya lang yung gamit ni Pablo. Kasi, yun yung tagubilin sa kanya. And most likely, ito lang yung kayang gawin ni Carpus, magtabi. Kasi magaling siyang magtabi. Yung ministry na meron ka, ano ba pinapagawa sa'yo ng Panginoon ngayon? Tagahugas, tagasaing, tagaluto, tagalinis, taga-follow up, taga-ayos ng upuan, taga-vacuum ka lang ba? Sige lang, isipin niyo kung ano yung ginawa niyo sa Panginoon. Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa trabaho, sa pamilya. Malaki man po o maliit, sikat ka man o hindi. Kung sa tingin mo ay parang maliit lang yung reward mo, ang sinasabi ko lang, pagbutihin mo. Amen. Bakit kailangan ko pagbutihin? Dahil ako'y haharap sa Panginoon. At kung ako ay faithful sa ministry na ito, the Lord will reward me. Gusto niyo yan? Parang tulog na kayo Okay. I hope maka-encourage sa ating lahat. Kahit ano yung ginagawa mo, maliit man o malaki, do it for the Lord. Amen? Okay, the last person na pag-uusapan natin ay si Alexander. Sabi doon, si Alexander po, nung binanggit sa 1 Timothy 4:18-20, ang sabi doon, Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you might fight the battle well. Holding on to faith and a good conscience, which some, sabi doon, have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. Among them are Hymenaeus and whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme.
When Paul applied church discipline kay Alexander, ang nakakalungkot, nung si Paul ay nasa trial, he disowned Paul. Di ko kilala yan. Dumating sa kwento na kung saan, hindi niya na nga sinuportahan si Pablo, nakasakasama niya before, and yet, tinakwil niya pa. Kaya sabi doon, ano sabi? Basahin natin yung 14 to 15. Alexander, the metal worker, the Lord, you too should be on your guard against him because he strongly opposed our... Ano kaya ibig sabihin ng the Lord will repay him for what he has done? Bakit hindi sinabing the Lord will punish him? Si Alexander po ay isang mananampalatayang dati, but he made a choice na sirain yung kanyang buhay. Parang shipwreck ng faith. Naman nakinig siya doon sa mga false gospel. He chose, mas nanatili siyang lumayo, nagpakalayo-layo, lumayo at kung saan bumalik siya sa dating ugali, nag-backslide totally, hindi na nakabalik. Yun si Alexander. And after that, hindi lang siya nagpakalayo-layo, siniraan niya pa si Pablo. He opposed the gospel na minsan niyang tinago sa kanyang buhay. Ultimately, si Alexander po ay nag-testified against Apostle Paul. At sa lahat ng sinishare ni Paul, lagi niyang merong question. Hindi nga, sinabi kaya? Totoo nga? Nang lahat, o kayo maniniwala dyan kay Pablo, hindi maganda ito tinuturo niyan. Parang tayo, no? Tinuruan, at the same time, dumating yung time na kung saan, si Pablo, sa dami ng mga taong nakasama niya, kumonte lamang ang nagpatuloy. Mga kapatid, before we end, God is longing to reward us. Gusto ng Panginoon na rewardan tayo. Gusto nyo ba? Kaya nga sabi ng mga kapatid, tayo ay manatiling tapat. Maaring bagsak ka ngayon, maaring parang wala ng pag-asa yung buhay, maaring parang lahat na lang ay kasalanan yung ginagawa ko, lahat na lang ng ginagawa ko ay mali, ako na lang ng ako. Di ba? Maaring sa mga kasama natin nanonood o manonood pa ng video na ito, maaring parang sinasabi natin, Lord, may pag-asa pa ba ako? Kung baon ka sa kasalanan, hingi ka ng tawad sa Diyos. Go back to the cross. Christ died for you and me para sa ating mga kasalanan. Kung ikaw ay parang hindi nakakatulong na kung saan ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Hindi po makakatulong. Baguhin mo yung pananaw mo sa sarili mo. Hindi ka naman pagsishare ng gospel ng Panginoon sa mga engineer kung ikaw ay mababa ang pinag-aralan. Papadala ka ng Panginoon sa mga taong katulad mo din, yung sa influence mo, para maibahagi mo yung salita ng Panginoon according doon sa level ng karunungan mo. Nakukuha niyo po. Kaya hindi pwede yung katwirang, ayoko mag-share ng gospel kasi mga engineer yun. Hindi ka naman dadali ng Panginoon doon. Ang unang utos, sumunod ka lang. Kung ikaw yung tao na parang tinatamad, gising mga kapatid. Kung ikaw yung tao nagmamalaki, baguhin mo yung perspective mo sa buhay. Kung ikaw ayaw mo na magpatuloy, pag-isipan mo, baka hindi makatulong sa'yo. Kung meron kang talent, use it for the Lord. Kung gusto mo magkaroon ng ambag o share sa ministry, tell us. We love to help you. Huwag natin sundin yung ginawa ni Alexander. Huwag natin tularan yung ginawa ni Alexander. At kung meron mang Alexander po sa buhay natin, don't participate. Huwag ka na kasi sumama dun sa mga taong nagbibigay ng discouragement sa'yo. Ang baba na nga ng tingin sa'yo, gusto mo pa sumama doon. Bangon, gising, bago ng isip. Alam mo nang mali yung ginagawa nila. Siksik ka pa rin ng siksik doon. Bakit hindi mo ipakita sa pamumuhay mo, sa yung good example, this is how I do it for the glory of the Lord. Show them on how you live. Pakita mo sa kanila, ito yung buhay ng gusto ng Panginoon. Lagi mo sinasabi, ayoko sa kanila, ang pangit ang ginagawa nila, hindi sila nakaka-bless.
gusto mo pa rin sumama sa kanila. Tuloy, pag nakita ng mga taong belong ka sa group na yon, it will affect your testimony. Pwede kang makisama, huwag ka lang makisama. Mga kapatid, ano man yung ginagawa natin, isipin natin, nakakabigay luwalhati ba ito sa Panginoon? O para ba akong si Dimas, para ba akong si Alexander, na nakakasakit na? Bakit hindi natin gayahin si Lucas, si Marcos? People who continue kept the faith, like Paul and Timothy. Kung ano man yung ginagawa natin, do it faithfully, sapagkat naghihintay si Jesus. Kaya niyang ayusin yung buhay mo, finances mo, kayang ayusin ng Panginoon ang iyong business, lahat ng plano mo, lahat ng problema mo. Kaya ni Lord. Therefore, kung kaya ni Lord, darating ang panahon na pagharap mo sa Kanya. At isa sa pinakamagandang tagpo sa buhay nating lahat, nahaharap ka sa Panginoon, at sasabihin sa iyo, welcome, my good and faithful servant. At puputungan, lalagyan ka ng korona. Reminder po sa lahat, before I end. Gusto mong maglingkod sa Panginoon? Gusto mong bumalik? Isa lang yung audience na dapat matuwa sa iyo. Sino? Si Jesus. Huwag kang gagawa sa loob ng simbahan at sasabihin mo para matuwa si pastor. Huwag kang gagawa sa loob ng simbahan para sumikat ka. Kasi no, nasa YouTube na yung Potter's House para makikita ako doon. Huwag kang gagawa para sa Panginoon para makita magaling ka. Basahan lahat ng ito, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon is obedience rather than our sacrifice. Sino yung nag-iisang audience na dapat matuwa? Then kung si Jesus ang audience mo, check yourselves. Am I doing it for the Lord? Or am I doing it para makaganti lang? Or am I doing it para sumikat lang? Or am I doing it para matuwa si pastor? Then erase. Go back to the cross. Change your perspective. Look unto Jesus. From now on, promise to yourself na ano man ang gagawin mo, lagi nating isipin, matutuwa kaya si Jesus? Dahil kung hindi, isipin natin, baka hindi tayo magpatuloy. Tayo man din ay maligaw. So sa umagang ito, pag-usapan po natin, if you are dead today, does not have a personal relationship with Christ, this is the day na kung saan we need to believe that Jesus took our punishment. He died for us. Kung tayo man ay naglilingkod na sa Panginoon, if you have a personal relationship with Christ, and this would be the good day, a perfect day to fight the good fight, run the race, and kept the faith. At habang iniisip natin ang lahat ng bagay na ito, tandaan natin, lahat ng tao na ating makakasalamuha, dead or alive, it is your responsibility either to help them to trust Christ or encourage them to have a good fight, kept the race, kept the faith. The key word is share Christ to others. Amen? Shall we all stand? Heavenly Father, we thank you po sa sandaling ito na pinagkaloob mo sa amin sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo naman po kaming maging mapagpakumbaba. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na umamin sa aming mga sarili. Tulungan mo rin, Panginoon, kami na lumuhod at magmakaawa sa iyo. Wala naman po talaga kaming magagawa maliban sa iyo. Maraming pagkakataon na kung saan kami ay ang sipag dati pero parang nawala ng lahat. At maraming pagkakataon na parang gumagawa kami para sa tao lamang. Patawarin mo po kami, Panginoon. And help this church. And help each one of us, pati sa mga kasama namin sa online, na lahat ng gagawin namin, banal na Espiritu, kindly remind us. Ano man ang gagawin namin, gusto lamang namin matuwa ang nag-iisang audience sa buhay namin. At walang iba kundi si Jesus. Have mercy on us. Be with us, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na katulad ng sinabi ni David, siya ay naging bata at naging matanda.
Wala siyang nakitang anak ng Diyos na namalimos at humingi ng tinapay sa kalsada. Panginoon, sa umagang ito, we believe, we trust, and what we want to place our family, our plans, our finances, our health, our all in all to you. Because it is better to trust in the Lord than to put our confidence in man. Lord, sa mga pangalang nabanggit sa Biblia, isa lamang ang gusto namin. Turuan at tulungan mo kaming maging tapat. At ang aking dalangin lamang, Panginoon, nawa ay datnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyong pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na kasama namin sa umagang ito, sa iyo pong lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.